Hello everyone, my name is Gibo Ako naman si Darlene. and welcome to Come Follow Me. This week, ang pag-aaralan natin is sa Doctrine and Covenants section 60 to 62. At madaming mga parang common principles yung matututunan natin dito sa Doctrine and Covenants section 60 to 62. 3 sections pero maraming principles at saka stories, very interesting stories. At the end of this lesson, hopefully na yung mga stories ba dito maging reflections din natin sa mga stories nangyayari din sa buhay natin. So, magandang pag-aralan to sections na to. Oo. So, bigay ko muna yung historical background. Naalala natin dun sa last week na lesson natin, nakarating na yung sila Prophet Joseph Smith at isa sa mga iba pang mga kasama nila sa Missouri. At naalala din natin na madami sa kanilang nadismaya nung nakita nila yung itsurang ng Missouri. Kasi malaki yung expectations nila about the land of their inheritance, yung Zion. At nung nakita nilang Missouri, isa lang siyang malawak na lupain, na dry, at yung mga residents doon ay hindi sila mga matuturing na mabubuting tao. Actually, karamihan sa kanila mga kriminal. Kaya medyo merong mga tao na siguro hindi naaayon yung expectation nila doon sa nakita nila. Okay? So, nag-start tong Doctrine and Covenants section 60 dahil yung mga elders, makikita natin yan sa section headings, yung mga elders, mga missionaries na pinadala ng Lord sa Missouri, nagtatanong ngayon sila kung anong gusto nilang gawin. Actually, marami sa kanilang gustong bumalik sa mga families nila sa Ohio. So, umpisahan natin sa verse 2 ng section 60. Sabi dito ng Lord, "But with some I am not well pleased, for they will not open their mouths, but they hide their talent which I have given unto them, because of the fear of man." So, ibig sabihin dito, kasi 'di ba, if you remember, ang talagang commandment ng Lord sa mga elders na pinatawag niyang magpunta sa Missouri, ay wag silang magmadali, kaya pinapunta nila sila sa iba't ibang ruta bago makarating sa Missouri, kasi gusto ng Lord na mag-preach sila ng gospel on the way to Missouri. Pero madami sa kanila, hindi ginawa yon. Isa na nga doon si Ezra Booth, kasi naiinis siya bakit daw sila Joseph Smith at Sidney Rigdon, bakit sila nakawagan, bakit yung ibang mga missionaries, karamihan sa kanila dapat maglakad. At bago natin husgahan tong mga missionaries na to, no, gusto lang namin magbigay ng konting perspective dun sa commandment sa kanila. Ikaw, nag-mission ka, alam mo kung gaano kahirap maglakad. Syempre, so itong mga missionaries na to, no, from Kirtland, Ohio, to the part of Missouri, na kung saan sila mapupunta sa Jackson County, sa Independence, ay, almost 1,000 miles. So, madaling Google, kinompute ko yung 1,000 miles to kilometers, kasi yun ang natin, di ba, ang ginagamit nating measurement. So, it's around 1,600 kilometers na walk. At kung, para maintindihan natin gaano kalayo yan, mula yan sa Manila, normally ang point ng Manila na pinag-uumpisahan ay Luneta, hanggang sa Butuan, which is northern Mindanao, sa taas ng Mindanao. Ano lang yon, nasa 800 kilometers. So, ibig sabihin, balikan. Kasi 1,600 kilometers. Nagsimula ka sa Manila, pupunta ka sa Butuan, at pabalik ganon kalayo yung lalakarin ng mga missionaries na to, ng mga elders. Isang pares ng sapatos, walang mga hotel no, wala silang apartment na uuwian sa gabi kagaya ng mga missionaries, walang mga 7-Eleven. So kapag nagutom sila, nauhaw sila, kailangan nilang humanap ng paraan. At kung abutan sila sa dilim sa isang forest, kailangan nilang mag-pitch ng tents para dun sila matutulog. So hindi ito madaling commandment. Hindi siya parang walk in the park, hindi siya bakasyon. Talagang commandment na magre-require ng sacrifice sa mga elders. At on the way niya, kailangan nilang i-ensure na sinishare nila yung gospel. Pero sinabi ng Lord dito, marami sa kanila hindi nag-share ng gospel at nagmamadali lang sila makarating sa Missouri. At tandaan din natin na a lot of the members nung mga time na to, sumali sila sa church, hindi dahil siguro sa Book of Mormon o sa Revelations, pero na-excite sila sa Zion. Dun sa prospect ng Zion.
Kaya karamihan sa kanila, nakita nila yung Zion, gaya ni Ezra Booth nga, kasi pag-uusapan natin siya later on, maganda siya example. Talagang nadismaya siya. At nakita niya pa yung pag-aaway ni Sidney Rigdon tsaka ni Edward Partridge nung nakipagtalo si Edward Partridge kay Joseph Smith dahil nga hindi ito yung inaasahan din ni Edward Partridge na mukha ng Zion. Madami siyang naging parang murmurings and mumblings at mga negative feelings tungkol sa revelation na to. Try ko i-comprehend yung stories kasi may mga group of people katulad yung grupo ng mga Colesville, yung mga saints. Itong kasing group na to, parang special sila, di ba? Isa silang branch na kung saan sila yung mga nag-follow ng law of consecration. Sila yung mga nagbenta ng mga ari-arian nila. Itong namang mga group of missionaries, another batch naman sila, another group. So itong verses na binasa mo, pertaining to sa mga to. Kasi they were commanded to preach the gospel along their way. Siguro yung pagdating na sa Missouri, nagkakaroon ng reporting Naalala ko pagka sa mission every week, meron kaming reporting within the district. Every month, magkakaroon kami ng sound conference. Dinireport namin kung ano yung progress ng pagtuturo namin sa mga investigators at ganoon din sa mga members. So, ganun yung reporting. Tapos, the mission president will gather us. And sometimes, in-interview kami by companionship. So, malamang, siguro dahil sa reporting, remember, di ba, nung dumating sila sa Missouri, itong mga elders na to, wala masyadong members na nag-join. Sila masyadong Itong mga missionaries na to, wala silang naturuan. Kaya nga sabi ng Lord, hindi siya masyadong pleased. For they will not open their mouths for the fear of man. Bakit kaya minsan meron tayong fear of man? Bakit hindi tayo nag-share ng gospel? Kasi ako minsan talaga may ramdam ako na to avoid contention, kasi alam ko may mga taong magsasabi sa akin, kulto yung yung religion nyo. O kaya bakit si Joseph Smith, alam ko sa history, madaming asawa yan, nag-practice ng polygamy. Yung mga ganyang mga bagay, parang may feeling ako na gusto kong iwasan. Yun yung mga times na siguro napapakita ko sa Lord na meron akong fear of man, kaya hindi ako masyadong nagpipreach ng gospel. Fear of man is, rin kasi, minsan kung i-judge natin yung ating character towards other people, minsan nakakaroon tayo ng mga insecurities, yung mga achievements sometimes. Example, kung nasa mission ka nga and you are so young, you feel like you don't have accomplishment in life. Kasi nga, 18 years old, 19, 20, masyadong bata. And then you will try to approach different types of people. Yung iba may mga professionals, may mga pamilya, may tatay, may mga iba't ibang mga antas sa buhay. So sometimes yung social status, parang iniisip mo 'yan. Kasama rin 'yon, no? Kasama rin 'yon. May mga ganung pakiramdam Oo. Especially itong mga elders na to. Syempre nung time nito 1831, during this time 19th century, no, napakalakas ng ng Protestant movement. Kaya 'di ba, naalala niyo si Joseph Smith? Nag-iisip siya ang religion na kailangan niyang i-join in. So, ang time na yun, talaga Bible ang pinag-aawayan ng mga iba't ibang religions. Tapos isipin mo, itong mga elders na to, ang ipapakita nila dito sa mga non-members na to ay Book of Mormon. Good point, Totally different doon sa ginagamit ng lahat ng tao sa paligid. Good point. Kasi nga, dahil nga sa mga iba't ibang klaseng mga tao, sa year of existence nila, lalo sa mga nag-aral ng gospel, lalo na sa Bible, somehow ilang years na nilang pinag-aaralan to, na-develop na nila yung kanilang yung understanding towards the gospel, maybe in their own belief. So itong mga missionaries na to, can you imagine, almost a year yung church na restored. So brand new. And 1 year na, August na to unlike us right now, lahat ng mga materials na para malaman natin itong mga principles na to, itong mga teachings and history and doctrines in the church, available for us para matuto tayo.
And for them, parang siguro na, feeling ko nangangapa pa sila. So, Bago-bago. siguro, and I don't know kung paano yung, kasi pagka nakakanood ako ng mga movies ng mga 1800s, mga 1900s, no? Pag the way sila nagkakaroon ng sharing, is more on parang Debate. yeah, you're right. Parang challenging yung understanding at saka yung intelligence nila. So, maring hindrance din talaga yon to open their mouths. Kasi parang, okay, you have a book na bagong-bago yan. Meron ka papakita sa akin book and yan yung teaching. Then they will ask you maybe some of the questions. So, sino ba to si Alma? Ano tong book ni Alma? Where this the Nephites came from? Or this name? Parang, siyempre, di ba, pag isang taong ka pa lang, Parang ano ka, no? Parang natatakot ka kasi kulang pa yung knowledge mo. yung understanding. Oh, Pero maganda right. dito may sinabi ang Lord, nag-jump lang ako sa verse 7, sabi niya, so towards the end, I am able to make you holy. So ang Lord, pwede niya tayong gawing holy, pwede niya tayong i-bless. Di ba nga si Moses, na pag-usapan natin to last time, si Moses din, meron siyang parang sabi niya, I'm slow of speech. Pero the Lord will provide the way when we open our mouths. Isa to sa mga principle na binanggit na ng Lord kahit nung sa section 33 ng Doctrine and Covenants din, 8 to 10. Babalik lang ako mabilis doon. Alam ko hindi tayo nakagawa ng video nito kasi hindi pa tayo nagsisimula ng video natin nung pinag-uusapan ng section 33. Sa verses 8 to 10. Sabi dito, open your mouths and they shall be filled and you shall become even as Nephi of old who journeyed from Jerusalem in the wilderness. Yea, open your mouths, pangalawang beses na, and spare not, and you shall be laden with sheaves upon your backs, for lo, I am with you. Yea, open your mouths, pangatlo na, and they shall be filled, saying, repent, repent, and prepare ye the way of the Lord, and make his path straight, for the kingdom of heaven is at hand. Doon nga sa manual, di ba, sa teachings of Joseph Smith, sabi niya talaga the greatest responsibility that we have is to really preach the gospel. So ako kasi hindi naman ako nag-mission. Iniisip ko na lang makakapag-mission siguro ako pag pag matanda na kami ni Gibo at wala na kami iniisip na mga bata. Kasi by choice, hindi ako nag-mission. Tsaka babae din naman ako, so hindi ako commanded to go on a mission. Pero naisip ko lang parang maganda siguro. So sa ngayon, ang mga ginagawa ko na lang, lalo na nung pumapasok pa ako sa office, nung wala pang lockdown, tuwing napunta ako sa pantry, meron kami dong napaka-sophisticated na coffee machine. So, merong mga bagong staff, for example, pag nandun ako at nagtitimpla ako ng Milo, tatanong nila sa akin, paano ba ginagamit tong coffee machine na to? Ang ginagawa ko, sinasabi ko, oh, sorry, I don't know how to work that coffee machine because I don't drink coffee. So, magugulat sila, bakit hindi ako mag-drink ng coffee? Tapos doon ko ipapasok na, kasi member ako ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. At minsan, kahit hindi nila tinatanong sa akin, bakit hindi ako uminom ng kape, sinasama ko na rin. Kunyari, baka maging interested sila malaman bakit ako hindi umiinom ng kape. Mga little things ba, little ways. Sure, even when we read our scriptures, right? Lagi narinig natin, open your mouth to preach and share the gospel. Preach and share the gospel. In our modern days, using our technology is also a tool para makapag-open tayo ng mouth. Example, social media. Facebook, Instagram, and so on and so forth. Pwede tayo mag-share ng ating beliefs or, by typing some words about the church o kaya pictures. So, it's a way din, it's a tool din para makapag-share din tayo ng beliefs natin. Kasi talagang gusto ng Lord tayo mag-share ng gospel. Mag-jump lang ako sa section 62 kasi very common yung principle dito. Sa section 62, verses 2 and 3, sabi niya, and verily mine eyes are upon those who have not as yet gone up unto the land of Zion, wherefore your mission is not yet full. And nevertheless ye are blessed, for the testimony which ye have borne is recorded in heaven for the angels to look upon, and they rejoice over you, and your sins are forgiven you. Sabi dito, yung mga testimonies natin, recorded siya sa heaven. Sinasabi ko nga sa mga bata, every time you bear your testimony, isipin nyo nila, para pinapa-imagine ko sa kanila, talagang mayroong book at nire-record ng mga angels sa heaven. Yung mga testimony na binibigay natin, hindi lang yung sa mga testimony sa pulpit pag first Sunday.
kapag nagbe-bear ka din ng testimony mo sa mga kaibigan mo, yung belief mo, yung pagpapatotoo mo tungkol sa truthfulness ng Book of Mormon, tungkol sa faith mo sa Lord, lahat yan naka-record sa heaven. At ito pang maganda na nakita ko dito sa verse 3, again sa section 62. Na when we preach the gospel, when we help other people come to the Lord Jesus Christ, makita nyo dito, your sins are forgiven you. It also helps us na makareceive ng remission of sins natin. At alam ko lahat tayo, di ba, gusto natin mapatawad tayo ng Lord. Ito yung isa sa mga paraan para mapatawad tayo ng Lord. So, sinabi dito sa section 60 nga again, sa 14 and 15, inask sila na pumalik na nga sila sa sa Kirtland, Ohio, kasi syempre wala namang leadership doon. So, pinapabalik na si Prophet Joseph Smith, pati yung mga elders, pwede na rin silang bumalik sa Kirtland, Ohio. At ang sabi ng Lord dito, sa verse 14, proclaiming my word among the congregations of the wicked, not in haste, neither in wrath, nor with strife. Parang masyadong strong yung word dito ng Lord na congregations of the wicked. Pero ang ibig sabihin lang ng Lord dito, yung mga taong hindi pa naka-receive ng fullness of the gospel. At saka hindi pa gumagawa ng mga saving ordinances. Kasi syempre, pag wala silang fullness of the gospel, hindi pa sila nabaptize, ibig sabihin, they are living outside the covenant of the Lord. So, kailangan silang maturuan. At sabi pa ng Lord dito, and shake off the dust of thy feet against those who receive thee not. Kapag daw hindi ka tinanggap, diba mga missionaries pagkakato, kaya balis kayo dyan, o kaya papadala yung aso. Sabi ng Lord, shake off the dust of your feet. Pero, not in their presence, lest you provoke them. So, hindi dapat tayo parang magiging, ay, hindi nyo ako tinanggap. Basta wala sa kamay ko yung yung mga kasalanan nyo. Hindi daw ganon. Actually, naalala ko dito si Parley P. Pratt. Kasi remember, nung nagpunta sila sa Shakers, sila ng gospel. At tapos hindi sila tinanggap ng mga Shakers, si Parley P. Pratt. Parang shinake off niya yung dust sa coat niya. At nagalit yung mga Shakers. So tayo din, kapag hindi tinanggap yung message natin, hindi natin kailangan ipakita sa kanila na, para makasalanan na kayo. Hindi yon. Kasi the Lord doesn't want us to provoke them. At ang sabi ng Lord, we should dust off our feet in secret and wash thy feet as a testimony against them in the day of judgment. So, yung sa atin lang, we've done our part, we've opened our mouths, at yung pagtanggap ng gospel, agency nila yon. Kasi talaga kung i-relate ko talaga yung open your mouth and preach the gospel. Talagang lagi akong bumabalik sa mission life. Kasi parang yun lang talaga yung times na I'm very open. So ngayon hindi teach. na masyado. I'm quite guilty, yeah. That's really true. Kaya kanina pa ako nagpa-ponder kung talaga bang nagagawa ko pa ba talaga to. Kasi comparing when I was a missionary last time. Full-time missionary. Full-time missionary. Yun lang talaga yung ginagawa mo eh. Almost every day. Focus ka. Almost every day. Every day talaga. Almost every day because may mga times naman kami talaga na like P-Day, parang you feel like a bit relaxed. Ang gusto ko talaga maramdaman dito, kung ano ba akong member kung anong klaseng member ako eh. Kasi open your mouth is very challenging. Very challenging. But it's a growth for individuals. Comparing my life when I was a mission and life right now in sharing the gospel is I can weigh na talagang mas parang dating yung spiritual talaga ako sa mission when it comes to sharing the gospel. Parang yung conviction and test. I like it. Buti na sabi ko yon. Yung conviction mo, ang lakas-lakas nung nasa mission ka, compare right now. Kasi sa verse, dito sa section 60, it says there in verse 3, and it shall come to pass, if they are not more faithful unto me, it shall be taken away, even that which they have. Ang lakas na itong scripture verse na ito na nabasa ko. I try to compare myself when I was in a mission and right now in sharing and preaching the gospel. Talagang yung testimony ko talaga parang lumiit.
compare when I was in a mission. And you will not be surprised. Kasi it's in the scripture eh. It will taken away from you. It will be taken away from you pag hindi mo talaga Talagang hindi mo ginawa. pinractice. Oo. Oo. So, ibig sabihin, any principles in our life, in the gospel sense as well, pagka talagang hindi mo siya ginawa, slowly eh. Like for Kahit example, ano, kahit love. ano, kahit Love, ano. Oo. charity. Kinompare to doon sa parable of the talents. Kaya sabi niya, kapag binigay tapos hindi mo ginawa, it will be taken away from you. Remember, dun sa isang servant na isa lang yung talent, pero wala siyang ginawa, binury niya yung talent niya in the ground, and when the master came back, at siya lang yung servant na hindi pinalago yung talent na binigay sa kanya ng Lord, kinuha ng Lord yung talent from him. At saka maalala natin, no, yung pinag-usapan natin yung gifts of the Spirit sa section 46. Lahat tayo may gift eh. And preaching the gospel, opening our mouths, sharing our testimony about Jesus and the Book of Mormon and the Prophet Joseph Smith, everything about the gospel, it's a gift. At kapag hindi talaga natin ginamit, it will be taken away from us. Kasi ang sabi ng Lord, these gifts are given to men so that everyone, others may be profited thereby. Para sa profit ng ibang tao. Also, para sa sarili na rin nating profit. Yung sabi niya nga, kukunin niya, it will be taken away pag hindi natin pinractice. Ang ganda kasi nga ng principle din, no? Mabalik tayo. Kasi nga, ang sabi ni Joseph, okay, let's go to Missouri and we will build Zion there. So everyone is excited. In addition for that, dun nga sa mga missionaries, na before you go to the Missouri, along your journey, along your way, you need to preach the gospel. Maybe siguro nakalimutan nila yung commandment na yun, yung journey na yun, na which is really important. Oo. Kaya siguro na-chastise sila sa Nakalimutan talaga nila. Nakalimutan. Meron ako magandang nakitang talk ni Elder Utdorf. Sabi niya, preaching the gospel today may include blogging or texting. Yung kakasabi That's mo nga right, lang. yeah. But please remember at the right time and at the right place. Sabi niya, we never know sino ang matatouch ng mga testimony natin. Kahit maiksi lang yung testimony natin, baka merong isang tao na yun pala yung hinahanap niya sa puso niya. At yung na-share niyong testimony sa Facebook o kaya sa Instagram, yun na pala yung parang nakapag-light up nung hinahanap niya sa puso niya. Tapos itong gustong-gusto ko, sabi niya, the most effective way to preach the gospel is through example. By example talaga. Yan din gusto ko sabihin nga. Kasi nga pagka nasa paligid tayo, kunyari, nasa neighborhood tayo, kung nasaan man tayo ngayon, and yung mga tao nakapaligid sa atin, they know that we are member of our church. And they expected a lot sometimes, pag sa mga natututunan natin. And sometimes meron tayong opportunities na makapag-share o makita kung ano ba talaga yung buhay natin as a member of the church. Sometimes hindi naman kailangan direct kagad na you will share the gospel immediately. Na merong lumapit sa iyo problemado kunyaring kaibigan or anyone. At alam mo na they need something like they need help. They need para magkaroon sila ng para bang may uplift yung sarili. Hindi naman on the spot. Okay, sit down. We will talk about faith in the Lord Jesus Christ. And now, sabihin mo kunyari, malungkot sila, you need to repent. Hindi naman ganun no? Kaya nga, you said, teach by example. So, Tsaka pwede yung advice lang. din naman Correct, natin. Yung advice na bibigay natin, pwede din naman from the gospel principles na alam natin. 'Di ba? So, it's also part of preaching the gospel. Tapos sabi niya nga dito, galing kay Saint Francis of Assisi, sabi niya, preach the gospel at all times and if necessary, use words. Ang galing, di ba? Use words? If necessary, use words. So, ibig sabihin, sa umpisa talaga, it's by your example. At naalala ko nung youth ako, sabi ni President Hinckley, the happiest person, the people in the world should be us, members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kasi we know the truth. We rejoice in Christ. At so dapat magpakita yung countenance ng Lord, yung countenance natin, magpakita natin that we shine because we know that the Lord lives and we're looking forward to eternal life. Naisip ko lang na, sa buhay natin, dahil nga routine yung mga ginagawa natin minsan, nag-aaral tayo, nagtatrabaho tayo,
nag-alaga tayo ng mga anak natin. Gusto natin talaga may kausap. Yan sa may nakakausap tayo, meron tayong meron tayong nasasabihan kung ano yung nilalaman ng puso at isipan natin. Always like that, no? Parang, kasi yun, nagbibigay din ng comfort tayo pagka nakakapag-share tayo. And sometimes, ang napag-usapan natin, problema lagi sa buhay, yung mahirap na sitwasyon, Mga challenges. yung mga challenges, diba? Ganun lagi. O kaya mga trials natin sa buhay, o kaya parang tinanggalan tayo ng mga manang biyaya sa mundo. Parang mga ganyan eh. Pero itong principle na to napakaganda. Sir, sharing the gospel. Ito kasing principles na to, pag na-develop mo sa sarili mo at nakakapag-usap ka sa tao na ganito ang pag-uusap, iba yung nagiging mindset. You become open sa mga possibilities. You become open to learn, to grow. So yung imbes na yung mga hinanakit at saka yung mga kalungkutan sa sarili mo na lagi mo naiisip yan o kaya mga kung ano man nangyayari sa paligid mo, kung ito nga naman yung pag-uusapan natin, it's about how to develop yourself, how to become a God-like, paano natin ma-apply itong mga principles na meron tayo sa buhay. Napakaganda. So ibig sabihin at the same time, nako-comfort ka rin, nakaka-uplift ka rin ng ibang tao. And can you imagine if both of you or yung mga taong nakapaligid sa'yo is same yung inyong pinag-uusapan? Lahat kayo ma-edify. It's true. Actually, maganda yung segue dun sa, sa verse 13, kung paano natin i-spend yung time natin. So, verse 13 dito, alam ko karamihan ng mga tao alam to. Section 60, verse 13, Behold, they have been sent to preach my gospel among the congregations of the wicked, wherefore I give unto them a commandment thus. Ito na. Thou shalt not idle away thy time, neither shalt thou bury thy talent that it may not be known. Thou shalt not idle away thy time. Wag nating sayangin ang oras natin sa mga bagay na hindi importante. Parang nasabi ko to na isang beses minsan akala natin yung mga bagay na ginagawa natin, pag busy tayo, di ba parang, ngayon kasi sa panahon na to, kailangan busy ka. Kasi kapag wala kang ginagawa, sinasabi, you're not, hindi ka nagsi-seize the day, dapat say la vie, seize the day, di ba? Kapag dapat busy ka, pero minsan busy tayo sa buhay natin, hindi naman lahat yon nagmamatter. Tama ka dyan. Yung bang masabi lang na may ginagawa tayo, pero at the end, hindi naman pala importante itong Alam mo, ang magandang i-identify yan yung mga idle time eh. Pag surfing the internet. Yan ang gusto kong sabihin. Diba? Yan ang gusto kong sabihin. We take so much time of scrolling and scrolling and scrolling and scrolling. And then you will realize you spend time, an hour of surfing something na hindi mo na alam kung sabi nga ni M. Russell Ballard, may sinabi siya nung talk niya, nung July 2004 pa to Sabi niya, Satan lessens your effectiveness and weakens your spiritual strength by encouraging you to spend large blocks of your time doing things that matter very little. Di ba sino bang prophet nagsabi, leader na nagsabi nun, the most important things are those that last longest. The things that matter most pala are those that last long. Narinig ko naman to kay Dallin H. Oaks about how your strength become your weakness. Sinabi niya doon na in our life, we spend time sa ating mga talents, skills, meron tayong mga watching television, playing our own sports, yung mga hobbies natin na meron tayo na yan, mga yan, hindi naman masama. Hindi naman masama. Pwede gawin yan as parang, para makapag-relax tayo. Yung mind natin makapag-relax ng konti. Pero, you should know pa rin kung ano talagang importante in your life. Yung mga priorities mo in your life. Parang ba talaga? Parang sinabasa ko yun kay Russell M. Nelson ko naman nabasa yan. Pero, ganyan din ang pagkakasabi niya eh. Ganyan din ang pagkakasabi niya eh. Importante din naman daw yung sports, importante yung iba-ibang activities, yung relaxation. Pero minsan kasi, pag nawawala sa balance, the balance. Oo, diba? Nag-spend tayo ng masyadong malaking time doon, pero hindi yun magmamatter.
sa Act 3, sa Phase 3 ng buhay natin, which is next I life. like it. Kasi nga, ito lang, no? Week lang, pinag-aralan namin sa youth, yung bagong program ng youth, ng young men and young women. Remember last time, ang pamphlet ng strength, meron tayong pamphlet, for the strength of the youth. In-enumerate doon yung physical appearance mo, how you talk, how you dress, paano yung dating and courtship. So more on parang ano yung nakikita mo. Pero right now, more on focusing on the aspects of yung life. Sabi mo kasi nga balance, no? Four aspects eh. Spiritual, physical, emotional, and social. So it's more about yung pagkatao mo. Yung how will you develop your character? It's not more on your appearance. Iba, appearance is important. But within yourself, character palabas, no? Building your character over personality. Oo. So, ang galing, ang ganda. Oo, tama ka dyan. So, yung mga magmamatter dapat, yung ano nga sabi ni Elder Bednar, first things first. Kasi normally naman ang mga pinipili naman natin, hindi naman between good and bad normally, di ba? Kasi alam na natin ano dapat piliin sa good and bad. Minsan pinagpipilian natin parehong good. So, doon sa dalawang good na yon, piliin natin yung what matters more na mag-matter sa atin sa eternity. Magandang pag-usapan yan. Mamaya, alam ko Mamaya, matatopic punta tayo. yan, pero meron akong comment dyan. Mamaya, balikan natin maganda. yan. Sa section 5 naman, mabilis lang to. Ito na yung aseemeth you good. Ito na yata to tungkol sa agency. Sa section 60 verse 5. So, ang nangyari dito, di ba nga, papabalikin na itong mga elders sa Kirtland, Ohio. At, ang sabi ng Lord dito, I will speak unto you concerning your journey unto the land from whence you came. Let there be a craft made. So, ano yan? Parang yung bangka. Craft made or bought, as seemeth you good. So, either gawin nyo yan, sarili nyo, or bumili kayo, as seemeth you good. Kayo ang bahala. It mattereth not unto me. And take your journey speedily for the place which is called St. Louis. So, sabi ng Lord, kung ano makakabuti sa inyo, hindi naman yung sinasabing na wala akong pakialam. Kasi sabi niya dito, it mattereth to me. Ang sinasabi niya lang, what do you think is best for you? Inalaw niya, mga elders, at tayo, inaalaw niya tayong pumili ng kung ano makakabuti sa atin. It mattereth not. Sinabi yan sa section 60. Sinabi rin yan sa section 61. Sinabi rin yan sa section 62. It mattereth not. But may circumstances, dapat natin malaman paano niya to sinabi. Kasi may mga commandments din, o meron din siya mga sinasabi na you should do this. Direct na talagang, ito dapat mong gawin. Ito naman kasi, it mattereth, they give you the agency. Maganda yan. Kasi sa section 61, punta lang ako, mabilis lang ha. Section 61 verse 35. Ang sabi niya dito, let them journey together or 2 by 2 as seemeth them good. So, bahala na kayo kung paano kayo mag-journey. 2 by 2 o kaya grupo kayo, bahala kayo. Pero sabi ng Lord, only let my servant Reynolds Cahun and my servant Samuel H. Smith, with whom I am well pleased, be not separated until they return to their homes, and this for a wise purpose in me. Kapag may purpose ang Lord, binibigay niya talaga yung commandment. Specific. Kasi magandang example din yan, if you remember yung brother of Jared sa Ether. Yan din naisip ko. Yung brother of Jared. Ano problema ni brother of Jared? Yung sa barges na ginawa niya. So pupunta nila, ready na silang pumunta sa tubig para dalhin sila ng Lord kung saan yung kailangan nilang... Kailangan niya ng hangin at kailangan niya ng light. So, yung dalawang bagay na yun. Hangin. Ano doon yung mas importante? Siyempre, hangin. Hangin kasi life or death yan pag hindi sila nakahinga, mamamatay sila sa loob ng barge. Tama ka. Tama. At specifically, sinabi ng Lord, nasa Ether yan, Ether chapter 2 verses 18 to 25. Ang sabi ng Lord, mag-drill ka ng hole sa top at saka sa bottom. Diba? Para pumasok ang hangin. Pag pagpapasok na yung tubig, kailangan mo stop yung hole para hindi kayo pasukin ng tubig. Diba? So, specific sinabi ng Lord yon. Tsaka, interesting, no? Sabi ng Lord, top tsaka sa bottom. Kasi,
hindi pa alam ni Brother of Jared na to. Pero sinabi ng Lord sa later verses, yung barges kasi magpapagulong-gulong sa tubig. So, minsan yung taas nasa ilalim, Correct. yung ilalim nasa taas. Kaya dapat may butas sa taas tsaka sa ilalim, may stop na lang. So, sinabi talaga ng Lord, yun ang dapat nilang gawin. Sa light. Sa light Kaya nga maganda nga yung story niyan Kasi sa hangin talaga hindi ka makakahinga. Hindi ka makakahinga. Sa Lord talaga, binigyan na talaga ng direct answer. Ito dapat mong gawin. Kung hindi, mamamatay kayo. Hindi Oo. sinabi yan, pero alam na, di ba? Oo. Yung light, pwede namang, kung totoo siya, tiisin nila. Mabubuhay ka pa rin naman Pero madilim nga lang. Pero, na-remember ko, parang 500 days yata siya. Baka mali yung number ko, pero alam Wag mo na ko, sabihin, several hundred days silang nasa tubig. Basta Balikan ko kayo. matagal sila doon, no? Matagal sila. So, surviving pa rin. Survival pa rin sila doon. Basta may hangin, kahit walang ilaw. Pero ito nga yung maganda Kasi sinabi ng Lord, okay, Brother of Jared, ano gusto mong gawin ko? Oo. Yun na, no? Natinanong And let, siya. pinabayaan si Brother of Jared to think, to decide, to come up with a decision, magkaroon ng Gamitin niya yung agency niya. Gamitin niya yung At agency saka niya. yung pag-iisip niya. Yun. Kasi sa feeling ko naman, it matters not to the Lord Lord, kahit ang kunin niya branch lang puno. Kahit pahawak niya itong kahoy na to, pakigawin So, niya. pwede, no? Kahit kahit Sige, hindi ba to ang gaps stones, Kasi sinabi niya, here's the, how many stones? 16. Ang galing, Tama yung sinabi mo, it mattereth not. Kung i-apply mo nga it mattereth not, kung si Brother of Jared nag-isip ng ibang bagay, same at sasabihin niya ng Lord na ito pa ilawin mo, the Lord will do that. Kasi it matters not. Kahit ano. Kasi Kahit pareho ano, naman, maganda naman yan na makakarating kayo, magagawa niyo yung kailangan yung gawin. Parang magic, no? Kasi stones yung niliwanag, ninisip ko lang kung ano pa yung mga pwedeng, kung ikaw, without the knowledge of Brother of Jared, tapos sinabihan ka, okay, anong gusto mong gawin ko para magpailaw? Ano nga yung mga kumikuti-kutitap na insekto? Alitap-tap? Alitap-tap. Bring me a lot of, fireflies? Pwede. Gaano karami yun? Pero pwede din. Pero sabi ng Lord kasi kahit na ano. Kahit it ano, matters no? not. Kasi sabi ng Lord sa atin, di ba? We Pero study it out in our minds. Kaya hindi niya tayo binibigyan lagi. Kung isipin mo na lang kung lahat ng mga tanong natin sa Lord, lahat ng problema natin, isipin mo kung sinasagot ng Lord yon, walang magiging progress. Hindi tayo matututo kasi every time na may tanong tayo, eto may sagot. Paano tayo mag-iisip sa sarili natin? And ang future natin, we are going to become like gods. Di ba? At hindi tayo magiging like the Lord kung lagi lang tayong naghihintay, para lang tayong sloth. Ang ganda niya, Di ba no? last Ang week nga ganda sabi nga ng yan. Lord sa atin, we should not be compelled in all things. Dapat mag-isip tayo ng gagawin. Tama yan, magandang principle yan. Kasi nga may mga pagkakataon na sinasabi natin at ipapaubaya ko na po ang buhay ko o mga decision ko sa Panginoon. Parang parang in-stop natin yung progress natin In-stop din natin kung paano tayo magkakaroon na gagamitin natin yung sarili nating talents at saka yung pag-iisip natin. Kung ano man yung niraranas natin sa buhay. Yes, of course, the Lord is always with us. Pero when it comes to decision and paano tayo mag-grow in life, we need to decide. We need to, within ourselves, kailangan natin i-develop talaga. May narinig nga pala akong quote, parang the Lord wants to move you but He cannot move you to the right path if you're just standing there. Wow. So, kailangan you have to take a step forward para mag-guide ka ng Lord doon sa tamang path. Kasi kung gusto mo lang tumayo doon, hindi ka pupunta kahit saan. Maganda yung sinabi mong yan. Minsan kasi may pagkakataon na nai-stuck na tayo sa isang place o sa isang sitwasyon. Sa buhay natin, minsan hindi tayo makakilos na o makamove forward because of the circumstances na meron tayo, na feeling natin ang bigat-bigat na or parang nawawalan tayo ng pag-asa. May mga pakiramdam tayo na ganyan sa buhay. Ang challenge is, how will you make a first step? And that step leads to many steps. Yung bang sunod-sunod na hindi kailangan mabilis. Hindi mo kailangan madaliin. But you need to move forward. Mabagal muna, mabagal. And you will have your momentum later on. Oo. And then, But you dire-diretso really have to make your first step.
Tama Oo. ka. In our age, medyo tumatanda na tayo. Ewan ko, ikaw yun. Ako medyo bata pa ako. Wait, naramdaman ko yan. Di ba, when I decide to, I think, I need to decide to run na again. Parang ganun. Gusto ko na mag-jogging ulit. Kailangan ko matagtag sarili ko. Ang hirap niya na. Yung Ang hirap sasabihin magsimula. mo sarili mo na, bukas sa bukas, gigisingin ako umaga at tatakbo ko. But that convictions is enough already para makapag-move forward ka. Kailangan mo mag-decide. Kailangan diba? you need to decide. Yan yung muna deciding factor eh. Kailangan turuan mo muna isip mo. Pagka gusto mong gumising, gising ka at kailangan mo tumayo. Then, go out and start running. Ito yung problema dyan. Dahil nga, di ba, pagka ganun ng feeling, kasi hindi ka nga nag-exercise, hindi ka tumatakbo. Ang feeling dyan, pag tumakbo ka, ramdam mo. Oo. Ang Wala hirap. kang gana. Ang bigat-bigat, parang yung feeling mo na napapanood mo, parang ang daling tumakbo, papawisan ka. I'll tell you, honey, ang tagal niyan, ang tagal ng movement mo niyan and development. It takes time. So, kailangan pag natapos ka doon at sabi mo, nagawa mo yan, ang hirap, no? Sundan mo ulit. Sundan mo ulit until you get your own momentum. Pag nandun ka na sa momentum mo, that's it. You will realize na, okay, this is part of my life na. Parang ito na yung routine ko later on. Then, don't stop with that. Kailangan mo pa rin mag-progress. O sige, marunong ako na mag-jogging. Ang next challenge is, how to challenge again yourself. Parang naisip ko yung analogy mo na yan sa mga, lalo na sa mga bagong members, siguro may mga bagong members na nanonood sa atin. Minsan, ang hirap intindihin ng church history. Ang hirap intindihin ng gospel, lalo na bago ka, tas walang simba. Saan ka kukuha ng mga teachers? Ang dami mo, hindi ka nakakapag-socialize sa ibang mga members. Huwag tayong titigil sa pag-aaral, brothers and sisters. Kasi, the more we learn about the history of the church, about the life of Prophet Joseph Smith, at mga pioneers na to, paano na-restore ang gospel, lalo tayong magkakaroon ng light from the Lord. Diba? The more we decide now to learn more, at hindi mag-doubt. Kasi maraming magsasabi sa atin, oy, kulto yung sinalihan mo na yan, hindi totoo yan. Okay, maganda yung sinabi mo nga na para sa akin, hindi na challenge sa akin yung kulto-kulto na yan. Sa akin, sa ngayon. Kasi parang hindi na naman napapag-usapan ngayon yan eh. It's more on how we live our life. Hindi kasi, di ba, pumunta ako dun sa isang doktor no isang beses. Okay. Para dito sa ngalangal ako. Tapos, ang sabi niya, kulto. Talaga? Oo. Dito yan ha, taga dito. Doktor na talagang matalino at mayaman at Talaga? sinabing kulto daw. Okay. Ang dami ko narinig na Talaga? ganyan. Kahit sa office ko may nagsabi sa akin. Personally, wala pa akong na-encounter na ganyan. O wala akong mga direct people Na nagsabi sa na nagsabi sa akin that your church na sinalinan mo dyan is a cult. Sanang bigay na advice, lalo na sa mga bagong members. We need to learn. Kasi lalo na yung mga comments sa akin tungkol sa polygamy. Actually, hindi nila alam na plural marriage yon, and it was instituted by God. Talagang binigay ng Lord yun. Makikita natin sa Jacob chapter 2, verses 27 and 30, sa Book of Mormon yan, na ang sabi ng Lord doon, talaga namang isa lang dapat ang asawa. Pero, when the Lord decides na mag-raise up ng righteous seed, ibibigay niya yung commandment na yan. Ginawa niya para kay Abraham. At sana yung iniisip ko, yung mga bagay na to, sana alam ko to nung mga panahon na yon para meron akong nabigay na, gospel sa kanila at clarification. Bakit nagkaroon ng plural marriage sa church noong time na to. At the more na mag-aral nga ako ng scripture, the more na mag-aral ako ng church history, madami akong mga tanong na nasasagot eh. Pero marami pa rin ako mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Pero it's okay. Hindi lahat ng mga bagay maintindihan natin dito. Pero gusto ng Lord na we act, we use our intellect, we use our agency to find out more and to decide for ourselves. Sa section 61 naman, bigyan ko lang ng konting context to. Nandito na yung konting story sa section heading. Pero maganda talaga kasi ang nangyari dito eh. Very intriguing tong section 61. So, ang nangyari, so mga elders na to, kasama si Prophet Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon, papunta na sila pabalik sa Kirtland, Ohio. Sabi ko nga, ang layo niya, no? Parang Manila to Butuan, then, Butuan to Manila, ganon kalayo.
nasa Missouri na sila, dinedicate nila yung place, Yung nagkaroon land, sila ng temple. nagkaroon sila ng conferences doon, and later on, sabi niya sa mga missionaries, sa mga elders, okay, let's go back. Babalik Go back again. agad. Let's go back again. So sa una, Parang ganun eh. sa Oo. una parang masaya pa sila kasi pabalik na sila, 'di ba? Syempre, magkaka-reunite na sa family. Tapos sa second day parang meron ng mga inis-inis 'yan. Kasi brothers and sisters, hindi natin alam na tayo itong lugar na to napakainit, lalo na itong August na to, napakainit sa lugar na 'yan. At yun nga yung mga pinag-usapan natin na wala namang mga 7-Eleven do, walang mga tinda-tindahan kapag nagutom sila, saan sila pupunta kapag kailangan nila mag-toilet, wala silang hotel na pupuntahan sa gabi. So nagkakaroon na ng mga ill feelings ba? So much so na si Oliver Cowdery parang chinastize niya na yung mga elders na baguhin nyo yan unless na baka bigyan tayo ng punishment ng Lord. Ayan. So nagsisimula nang magkaroon ng mga murmurings. Tapos itong third day na to, nakarating sila sa Missouri River. At dito sa Missouri River, isa siyang napaka-treacherous na river eh. Ibig sabihin, napakahirap i-navigate nitong river na to. Madaming mga sawyers ang tawag nila. Mga puno lang naman na nahulog sa river. Tapos, syempre pa nahulog yung puno, alam naman natin yung kalahati nasa ilalim, yung kalahati nasa ibabaw. At kapag talaga may bangka, hindi makakausad over nung Wild river kung tawagin dyan. puno. Oo. So talagang nung time na to nang nangyari, yung canoe na sinasakyan ni Joseph Smith tsaka ni Sidney Rigdon, Bangka. yung bangka, almost mag-capsize, ma-overturn. So dahil sa nangyari na yon, ang sabi ni Joseph Smith, umalis sila lahat sa river, pumunta sila sa banks, kasi dangerous yung river na yan. Yun ang nangyari. At tapos, may sinabi pa nga si William W. Phelps na kasama nila na meron daw. Nakita niya daw, sabi sa section heading, he had a vision that he saw the destroyer riding in power upon the face of the waters. Wala namang ibang nakakita pa ng vision, pero yung ibang mga elders, ang sabi nila, may narinig daw sila. Nakakaiba. Yun ang nangyari dyan. Tapos, ito yung very intriguing stories. tungkol sa water. Tungkol sa water, lalo sa mga missionaries, sa mga full-time missionaries, na parang nilalayo sa tubig. Merong mga rumors na si Satan daw is very powerful when it comes into water. Pag nasa tubig ka, mas dangerous, mga tipong ganon. Pero, in-explain din naman sa atin na walang powerful na iba kundi ang Lord. Oo. Diba? Nasa verse 1 pa lang eh. Nasa verse 1 sabi niya, "Behold and hearken unto the voice of him who has all power." At alalahanin natin to sa pagbabasa natin ng scripture, especially itong section 61, brothers and sisters. The Lord has all power. At pag sinabi nating all, 100% yan. Because He created the world. He created heavens and earth. Anything that we see dito sa life, dito sa earth, is Kahit hindi natin nakikita eh. Kahit hangin. So kaya nga alam mo, yung bago-bago talaga ang missionary. At saka bago ako mag-mission talaga, yung sinasabi, diyan may isa sa tubig, mag-ingat ka. Very powerful siya diyan. Pwede kang Pero may tradition takot lang ako talaga eh. yun. May Oo takot nga ako eh. Narinig ko din yan nung bata Oo ako. nga eh. Pero traditional lang natin yan. Walang katotohanan yan, brothers and sisters. Kasi naliligo tayo gamit natin tubig. Nagsasakrament tayo gamit natin ng tubig. Naghuhugas tayo ng plato. Siguro sinasabi kasi yung river, yung mode nga Ang na sinasabi dito, pag-transport. yung Missouri River. Yung mga pagpunta sa dagat, pagpunta sa river, ano na lang yan, discretion na lang ng mission president yan. If they feel na ito yung safety para sa mga missionaries niya, yes. Ang sinasabi lang dito, Hindi hindi malakas ang power ni Satan Yes, you're right. sa tubig. Kasi remember, brothers and sisters, the Lord has all power from everlasting to everlasting, even Alpha and Omega, the beginning and the end. Yes, correct. Maganda yan, maganda yan. Maganda. Okay. So, tingnan natin, itong sa verse 3, na-intrigue ako dito kasi medyo contrasting siya sa section 60 verse 5. At maganda yung lesson na natutunan natin dito. Sa section 61 verse 3, sabi ng Lord, ang nangyari na nga, kasi
pinapaalis na sila ng Lord sa tubig. Sabi niya, "Verily I say unto you that it is not needful for this whole company of mine elders to be moving swiftly upon the waters, while the inhabitants on either side are perishing in unbelief." So sabi ng Lord, hindi naman kayo kailangan lahat nasa tubig. Kasi ang daming kailangan na i-preach ng gospel dito sa land. Pero tingnan mo yung sabi niya sa section 60 verse 5. Ang sabi niya dito, "Let there be a craft made or bought as seemeth you good. It mattereth not unto me, and take your journey speedily." Sabi sa section 60, mabilis. Bilisan nyo ang journey nyo. Sabi dito sa section 61, wag na kayo, hindi na nyo naman kailangan lahat magmadali. Kasi kailangan nyo mag-preach dito sa mga taong to. Bakit parang may contrasting commandment ng Lord dito? At natutuwa ako kasi kinlarify ng Lord dito sa verse 4 ng section 61. Sabi niya, "Nevertheless, I suffered it, that ye might bear record. Behold, there are many dangers upon the waters, and more especially hereafter." Ibig sabihin dito, kinailangan niyang ipa-experience dun sa elders, sa mga missionaries, na very dangerous yung Missouri River. Kasi for sure, itong river na to, ito talaga yung mabilis na passage from Independence hanggang doon sa kung saan yung St. Louis. Tapos iba na naman yung ruta nila. At maraming baka mga missionaries na dadating, magba-back and forth ang mga members na gustong gamitin ulit tong Missouri River na to. Pero kaya pina-experience ng Lord na dangerous talaga itong river na to so that they can warn others. So, mga ibig sabihin dyan, minsan talaga, hinahayaan ng Lord na magkaroon tayo ng mga challenges sa buhay natin. Kasi iba yung, kapag na-experience mo yung isang bagay kesa sinabi lang sa'yo. Iba? Agree ka ba dyan? Agree ako dyan. Katulad sa mga anak. Di ba, lagi, minsan bingin-bingin na sila sa akin Kasi ang lagi ko sinasabi sa kanila, yung mga experience ko ng kabataan ako. Di ba? Lalo pag kumakain tayo, na minsan may mga sayang na mga kanin, o kaya sayang na ulam. Minsan sasabihin ko na lang sa kanila, "Anak, kainin nyo yan ng gusto, huwag kayo magtapon, maraming taong nagugutom." O kaya ako, nang bata ako, ito lang kinakain ko, ito lang ang ulam ko. Kasi yan na-experience ko na yun. Correct, So, direct experience na talagang masasabi mo sa kanila, and they will learn from that. No, so mga Pero ganung bagay. isa-isa malaki talaga yung effect nun kasi nga na-experience mo. Kaya experience matters. Pinapa-experience talaga tayo ng Lord yan so that we can know good from the bad. Itong buhay natin ngayon. This is experience Ito naman para sa mga matatagal ng members o yung mga lumaki sa simbahan. Like you. Bakit hindi ko ba na-experience to? Parang kulang ako sa experience. Kasi tayo bilang magulang, minsan, pag nangangaral tayo sa mga anak natin, sinasabi natin yung mga past experiences natin, kung paano tayo nag-grow. You don't need to go back from the bottom para mag-grow ka at may experience mo ulit kung ano yung mga na-experience ng nanay at tatay mo last time. Kunyari ako, yung tatay ko, hindi ko na kailangan gawin pa ulit yon. But rather, diyan ka sa stage mong yan, and then from there, then step up. Progress ka na. Progress. Hindi na natin kailangan mag-suffer Hindi pa. mo na Kasi kailangan nga nag-suffer bumalik na pa. sila. Kaya And na-advise na tayo. And that's the reason why we have this scriptures in our life. That's the reason why we have this kind of stories. And itong principle na to, it's the same principle na we can apply at the present time. Kung ano man meron tayo ngayon, ibang circumstances, ibang stories in our life, pero the principle is still the same. Oo. Meron din tayo mga tribulations pa rin na mangyayari sa buhay natin. Kasi gaya nga nitong mga missionaries na to, talaga inalaw ng Lord na magkaroon sila ng challenges. Hindi lang para masabi nila sa iba, although isa sa mga biggest reasons yon, pero para din malaman nila kung paano sila mag-rise above sa challenges na yun and tribulations. If you remember sa section 58, di ba sabi ng Lord sa kanila, you have to be faithful in tribulation. Kasi napakaraming ang tribulation at challenges ang mangyayari sa kanila Kasi gusto nilang i-build yung Zion. Di ba? There will come a time, 1838, napapaalisin sila sa Missouri, magkakaroon ng extermination order. Ang daming tribulations na yan. At para sa atin din ngayon, si Ezra Booth, isa siya sa mga nag-criticize
sa church. Itong time na to, isa siya sa mga nagmumble na yan eh. Ang sabi niya nga, bakit ba kasi tayo nagpunta sa Missouri River? Kasi naka-receive si Joseph Smith ng revelation. Tapos, yun pala, napakadelikado pala. Yung mga little things na to, nagbi-build up yan eh. Sa isip natin kapag hindi tayo very open sa mga counsel ng Lord. At ang nangyari kay Ezra Booth, later on, umalis siya sa church at nag-publish siya ng book. Ang title, Mormon Unveiled. At ang dami mga criticisms doon. At, naka-apekto yun sa missionary work ng church. At nawala siya sa church. At hanggang sa mamatay siya, naging agnostic siya. Pero compare that with Edward Partridge. Si Edward Partridge, nadismaya siya sa itsura ng Zion, pero mabilis siya nagrepent, and he died as a very respectable and very obedient, faithful bishop. Si Isaac Morley, kasama rin siya ng mga elders na to. Pero magkaiba yung response ni Isaac Morley kesa kay Ezra Booth. Si Isaac Morley, he lived to be a bishop and a patriarch in the church. Namatay siya na nandun na sila sa Utah. So, paano natin harapin yung mga tribulations natin, yung mga challenges? Kasi minsan talaga binibigyan tayo ng Lord ng challenges para din tayo makapag-exercise ng agency natin. Di ba, test nga tong buhay na to. Naalala ko si Elder Boyd K. Packer. Sabi niya, ang buhay daw natin, may 3 acts, parang play. Yung Act 1, sa pre-existence. Act 2, itong mortal life natin. And Act 3, after na nitong mortal life natin. Eternal life na, di ba? O immortality. At ang sabi niya, nowhere in Act 2 na sinabing happily ever after. Wala pa. Dito sa Act 2 talaga, itong mortal life natin, walang happily ever after dito kasi madami talagang challenges dito. Ang happily ever after, sa next life pa. At saka, isipin na lang natin kapag meron tayong mga trials and, tribulations dito sa mundo. Magandang doktrina ng church natin, yung kaalaman natin tungkol sa pre-existence. Na nandun tayo, at sinabi sa atin ni Heavenly Father na merong plano, na pupunta tayo dito sa lupa para tayo matest. And we chose. We chose to come here, kahit na alam natin na magkakaroon tayo ng mga trials. Hindi natin alam specifically kung ano yung mga trials na matatanggap natin, pero sinabi ng Lord that we will be tested, magkakaroon tayo ng challenges, pero what did we say in the scriptures? Ano ba sabi doon? We shouted for joy. Kasi gusto natin. Napaka-iksi lang nitong mortal life natin dito. Brothers and sisters. Itong maiksing parte ng buhay natin. This will count. At yung perspective natin dapat dito sa mas mahabang next life. After nitong mortal life natin. So, kung paano tayo mag-respond sa mga trials and challenges natin sa buhay, very important yan. Kung magsistay ba tayo sa church, kung nakita nyo, minsan kasi, meron tayong nakita kunyaring leader, ay, hindi mabait itong leader na to, o kaya hindi ako pinansin ito ni sister, bakit itong mga tao na to hindi. Tapos nawawala tayo sa church. Dahil dun sa mga kahinaan ng ibang tao. Pero kung talagang naniniwala tayo sa mission ng Lord, sa katotohanan ng gospel, hindi tayo mawawala sa church kahit na madami pa tayong makitang hindi akma doon sa mga expectations natin. Sana lahat tayo maging kagaya ni Bishop Partridge. Actually, si Prophet Joseph Smith ay napakagandang example ng isang tao na talagang sa dinami-dami ng mga trials na nangyari sa buhay niya. Nga pala, trivia lang nitong mga panahon na to, August 1831, nung pumunta siya sa Missouri, iniwan niya si Emma. Kakapanganak lang ni Emma ng twins, at yung twins na yon namatay. So, nag-grieve pa si Emma, nagluluksa pa. Tapos, nagkaroon ng, nalaman nila, isa nilang member ng church, namatay yung nanay, kakapanganak niya lang ng twins. At yung tatay, ay, syempre, mahihirapan siya paano alagaan tong twins na to. At nalaman ni Prophet Joseph Smith yon at pinropose niya kung pwede bang i-adopt na lang nila yung twins. At, so iniwan ni Joseph Smith si Emma, kakapanganak, namatay yung 2 anak na twins, at ngayon may aalagaang twins ng ibang tao. Isipin nyo, yung mga kinailangang i-sacrifice ni Joseph Smith to build up
Zion to build up the kingdom of God. Kaya ako talaga, kahit anong sabihin ng mga tao tungkol kay Prophet Joseph Smith, habang pinag-aaralan ko yung buhay ni Prophet Joseph Smith, lalo akong nagiging certain that he is a true prophet of God. He's really a prophet of God. At sabi nga ng Lord sa verse 6, still sa section 61, nevertheless, all flesh is in mine hand, and he that is faithful among you shall not perish. Sabi niya dito, by the waters. Pero sa buhay natin, if we are faithful, nasa kamay tayo ng Lord, we are His sheep. He will never let us perish. Tapos sa verse 10 din, ang sinabi niya dito kasi si William W. Phelps at si Sidney Gilbert, kailangan nilang mabilis bumalik sa Kirtland. Hindi pa clear dito sa mga sections na to bakit. Pero ang sabi niya sa verse 10, inasmuch as they are faithful, they shall be preserved, and I, the Lord, will be with them. So lahat ng mga trials natin, ang Lord hindi siya dumadating, hindi siya tumutulong sa atin pagkatapos. Kasama natin siya all throughout. As long as we are faithful to Him. Okay? At babalikan ko ulit ang sabi sa section 61 verse 1, the Lord has all power. Kapag meron tayong mga doubts, brothers and sisters, meron tayong mga pinanghihinaan tayo ng loob kasi sobrang hirap na ng buhay, wala tayong trabaho, hindi matapos-tapos tong COVID na to, ang hirap ng buhay, wala tayong makain. Alalahanin natin, the Lord has all power. Yung kantang Consider the Lilies, gusto ko talaga yun. Kasi kung ang Lord, inaalagaan niya yung mga lilies na yan, mga halaman, at mga ibon nakakakain, paano pa tayo? Maganda yung point mo. May pagkakataon na talagang minsan di talaga natin nararamdaman ng Lord eh. May pagkakataon talaga na yan na we feel alone. Sometimes we feel na hindi tayo capable para mag-move forward. O parang stuck tayo sa sitwasyon na meron tayo. And it happens. Even it happens to me. Pero sabi ng Lord sa verse 36. Yung sabi niya sa verse 36, be of good cheer, little children, for I am in your midst, and I have not forsaken you. Minsan tayo yung nakakalimot actually sa Lord. Hindi natin siya maramdaman, hindi lumalayo tayo sa Kanya. Yan ang dapat nga natin maintindihan eh. Pero minsan dahil nga sa mga sitwasyon na meron tayo, we feel na parang wala na tayong asenso sa buhay. Wala na tayong chance para mag-move forward, mag-improve. Pero ikaw pa rin eh. Sabi nga ng Lord, di ba? Sometimes it mattereth not. May pagkakataon na the choice is yours. It's only you na parang makaalis ka sa sitwasyon mong yan, and then the Lord will help you later on. Kasi may pagkakataon naman na talagang instant ng Lord, makakaramdam ka na tinulungan ka right away. Kayang-kaya talagang gawin yan. At gustong-gusto ko tinawag niya tayong little children. Kasi mga little children, di ba, natututo sila. Parang ganun din tayo eh. Natututo pa rin tayo. Talagang children of God tayo. Kaya minsan nagkakamali tayo. Sinabi mo nga, siguro hindi natin siya nararamdaman kasi hindi tayo lumalapit sa Kanya. Kaya hindi natin siya maramdaman. Pero actually, nandyan lang siya. Sabi niya, I am in your midst. Hindi niya sinabi, I will be there. Hindi, I am. Nandyan lang siya sa atin. Kasama natin all throughout. And I have not forsaken you. Never niya tayong iniwan. Pag sinabi natin hindi natin siya maramdaman, hindi totoo yun. Tayo yung lumayo sa Kanya, pero siya, hindi niya tayo iniwan. Kaya ang binigay niya sa atin dito maganda. At naalala ko lagi ang nanay ko dito, kasi pag nag-usap kami ng nanay ko, lagi yan, kahit mula nung maliit pa ako, pupunta ako sa school, pupunta ako sa work, kahit saan ako pupunta ako sa barkada, anak, magpe-pray ka, ha? Lagi yan sabi sa akin ng mami ko, lagi magpe-pray, kahit may asawa na ako at may mga anak. Sa verse 39, pray always that you enter not into temptation, that you may abide the day of His coming, whether in life or in death.
Section 62 naman, ang nangyari naman, para nagkaroon ng reunion dito. So, papunta na sila, Joseph Smith at yung ibang elders pabalik sa Ohio. Tapos, nasa lubong nila, yung ibang mga elders na papunta pa lang sa Missouri. So, yung mga elders na to, sila talaga yung mga nag-take ng time to preach the gospel. Kaya na late sila sa pagdating sa Missouri. Hindi nila naabutan yung unang conference. Hindi sila nakarating sa dedication ng Missouri as Land of Zion. Hindi sila nakarating sa dedication ng temple site. At si Hiram Smith to, wala siya doon. Pero they really spent the time. Talaga inobey nila yung commandment ng Lord. Paano kaya yun, Preach sa the laki, gospel. inisip ko dyan sa laki ng lugar, 'di ba? Kasi nga iba-ibang mga ruta sila kung saan pumunta, no? Nagpang-abot, nagsalubong sila, no? In one place, no? Parang parang miracle, no? Parang milagro, sarap ng ganun. Kasi wala naman silang cellphone. Wala naman silang Oo. Kaya masayang reunion nga to Si Hiram Smith, si John Murdoch, si Harvey Whitlock, David Whitmer. At saka may binanggit na yung mga missionaries sila, Levi Hancock. Meron pa siyang kapatid. Nakapag-convert sila ng mga more than 100. naisip ko yung mga Sons of Messiah. Kasi Sons of Messiah, same din eh. sila. 'Di ba Naghiwalay sila. nagturo sila sa mga Lamanites, so iba't ibang mga cities, iba't ibang mga lugar ng Lamanites. Tapos later on, sila Alma and Sons of Messiah, they reunited again each other. Nagkwentuhan sila about their missions. Ang saya-saya niyan eh. Kasi nisip ko, no, sa mission same thing, kasi nga, pupunta kami, may, di ba, batches by batches, so pagka, okay, you will be assigned in Davao Mission, some of you pupunta sa ibang mission, iba't ibang mission ba? Sa Davao, kunyari ako sa Davao Mission, meron akong mga batches sa mga kasama kami. Tapos disseminate kami sa iba't ibang lugar. So ikutin namin kung ano iba't ibang mga areas. Then later, after 2 years, you will go back again and meet in mission home. Telling your mission president will sasabihin sa inyo na okay, your mission is ended. Tapos may gather kasi kami yan eh. They will gather us, all of us. Yung parang night with the mission president, we will have a dinner, special dinner din naman talaga, and you will see your fellow missionaries. Parang ang sarap-sarap kasi laging pag-uusapan yan. Oh, anong ginawa mo sa mission? Anong ginawa mo sa area yun? Reunion. Masaya nga yung ganito, di ba? Even until now, pagka may mga nakakausap ka mga return missionaries, o kaya mga kakilala ko dito, mga kaibigan, until now, we have some communications through sa social media. And Parte it's nga good. di ba? Davao Missionaries na Facebook group. Davao Mission Facebook Basta group. nagkaroon ng reunion lately. And yes, tapos malalaman mo yung mga current situations nila, yung mga buhay natin ngayon. It's good to reminisce yung mga experiences from last time. Oo. So, ganun lang. Yun, na-imagine ko parang ganun din yung reunion nila. Nag-share sila ng mga experiences nila. Talagang masayang reunion yung nangyari sa kanila, no? At ang maganda pa dyan, dito sa section 62, sabi ng Lord sa verses 2 and 3, Verily mine eyes are upon those who have not as yet gone up unto the land of Zion. So, ito nga yung mga na-late na mga missionaries. Wherefore your mission is not yet full. Nevertheless, ye are blessed. Nabasa ko to kanina. For the testimony which ye have borne is recorded in heaven. For the angels to look upon, and they rejoice over you, and your sins are forgiven you. Can you just take the time, mag-stop lang tayo saglit, and can you imagine the angels rejoicing over you? Na ang mga angels masayang-masaya. Sorry parang naiiyak ako kasi parang na-overwhelm ako na yung mga angels sa langit na masaya sila dun sa mga ginawa mo, sa mga ginawa nyo, na mga nag-mission. We're very grateful sa mga missionaries. At kapag yun, kahit sa mga taong hindi naman nag-serve ng full-time mission, pero you preach the gospel, you share your testimony, every time we share our testimonies, yung mga angels nagre-rejoice. Kasi you are bringing souls unto Christ. Maganda rin to kasing itong lesson natin ngayon. It's a good motivation, those who are planning to serve their mission. Okay, sa mga youth. Okay, para yung sa mga bata. nag-iisip na magmi-mission ba ako o hindi? Dapat ba akong mag-mission o hindi? Alam ko sa mga babae, hindi naman to commandment. Kaya huwag kayo masyadong
ma-stress tungkol dyan. Pero kung gusto niya mag-mission, it is the right thing to do. Diba? Actually, Sa mga lalaki, I don't think stress is not a good word para mag-serve sa mission. Actually, it's a blessing to go on a mission. It's because it's a commandment for the guys, for the men, young men, to serve a mission. Honestly, masarap na experience. Aside from that, the learnings from going on a mission, talagang kakaiba eh. Kasi nga, you will have time to share the gospel, to share your testimonies, to share your feelings. And that's a gift. And the Lord said that if you will hide it, they will take it away from you. So, so don't. actually, no, yung sinasabi natin yung pag-mission sacrifice. Pero actually, sabi mo nga blessing eh. Kasi mabibless ka eh. Kapag shinare mo yung talents mo, pag shinare mo yung gifts mo, nagpa-profit everybody, including yourself. Sa mga lalaki, 2 years. Sa mga babae, 18 months. It's a good experience talaga eh. It's a work of the Lord. Incomparable kasi. talaga sa experience mo habang tumatanda ka talaga. You have time to go back and go back again. Yung panahon na yon na nakapag-serve ka ng mission, ka imagine half of my life already, no? Pass from the time na na-serve on my mission. Pero very fresh pa rin yung mga natutunan ko sa mission. You know? Tapos, di ba, maganda yung meron ka talagang contribution sa pagbibuild ng Kingdom of God sa earth. Actually, sa journey ka sa mission, ang dami ko talagang experiences na nag-fail, then grow. Nag-fail, then grow. May mga experience pa talaga ako na talagang na minsan nare-regret ko, bakit ko ginawa to? Bakit ko na-experience pa tong mga bagay na to? Sinubukan pa to. Pero sa buong mission ko, yung saya at saka yung experience na natutunan ko, mas nangingibabaw. No? Para madala ko kung ano yung present situation ko right now. You know, building your own family, yung teaching your own children. Malaking bagay, malaking naitulong ba sa. Ang maganda dyan, dito sa verse 6, ang sabi niya, kasi sinasabihan niya itong mga missionaries na to, I, the Lord, have brought you together that the promise might be fulfilled, that the faithful among you should be preserved, and rejoice together in the land of Missouri. I, the Lord, promise the faithful and cannot lie. Wow. Pag nag-promise talaga sa atin ng Lord, He cannot lie. Di ba sabi niya nga sa Malakay, I, the Lord, am bound when ye do what I say. If you do not what I say, you have no promise. Isipin mo na, imagine natin yung sinabi ng Lord, I, the Lord, am bound. Pag nakabound, nakatali, na-imagine mo ba ang Lord nakatali? Ay, hindi. Ang Lord nakatali, di ba parang hindi mo maisip na somebody who's all-powerful, sabi niya eh. Pero sabi niya, He is bound. Nakatali siya. So, ibig sabihin talaga ang Lord, He will do what He says He will do. Talagang He will do what He says He will do. If we are faithful, He will preserve us. And yun ang gusto kong i-testify, brothers and sisters. Because I have really seen how the Lord has worked in my life. At alam ko, every time na magkakaroon ako ng mga choices between something good and better, ginaguide ako ng Lord para kung ang mapili ko man ay hindi yung best para sa sarili ko, ginaguide niya ako para mapunta ako doon sa best path na gusto niya para sa akin. And whenever I obey the commandments, nakikita ko din kung paano ako binibless ng Lord. At kung may mga challenges man ako sa buhay, o may challenges man kami as a family sa buhay, nakikita ko lagi ang hand ng Lord kung paano niya kami dalhin through the challenges. Kasi, totoo yung sinabi niya, hindi niya tayo iiwan. Kasi hindi niya kami iniiwan. And I say these things in the name of Jesus Christ. Amen. Thank you everyone for watching this video. See you next week po.